papaniwala ang iba na may Biblia, di ho ba dumating sa maraming proseso? Na may Biblia? Kasi meron... Hindi mo na kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, Biblia, Hindi ho, kasi kinakatwira kasi nila, gawa raw ng tao. Oo, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo riyan. Balibag mo na yung mic mo gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Di ba? Madali naman sagutin yun Ba't gawa raw ng tao? Ba't kagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo, yung dinadamit mo, yung bang pinggan na kinakainan mo, sino gumawa? Ang tao rin gumawa nun tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Meron ang pangit sumulat. Yan naman, pangit-pangit naman kasulat mo, sulat manok. Tignan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman niniwala. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Di ba? Yun ang hindi mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang wag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yun, kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo Tama yung sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo Biro mo, tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natadtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tamo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat. Sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi nung bata, sabi nung kapatid mong bata, Kuya, pag hindi ka kumain, 1 taon, mamamatay ka. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Padala mo sa abogado. Magkano yon? Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko. Magkano yon? Piso pa rin. Piso pa rin. Di nababago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Ganito. Si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yun. Yung brilyante, pasuot mo sa pulubi. Ay, puwit ng baso yan. Kasi tanga ka Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata. Ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nag-testimony sa husgado, mas naniniwala ang hukom Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Di ba? Yung sinasabi mo, harap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw, isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Para ako na-intriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Basta ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ganun ba? Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla.
Yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi paniwalaan, doktor siya eh. Pag hindi, sasampalin ko siya eh. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. At di naniniwala siya ron. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumal-dumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos ng isang pasyente, hugas. Pagkatapos ng hipuin sa pasyente, hugas. Hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas na siyang hugas. Sa Biblia, pag patay, hugas ka. Naliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Medically and scientifically, tama yun. Yan. Tama yan, naniniwala ako dyan. Lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Mamayang konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya. Pag magkakain ka, ikaw maghugas kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Tututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang niya, pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumay ka, tatakpan mo ng lupa. Tama ba yun, Dok? Tama raw. Nung kabasa-basa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. Kita mo na, di naniwala siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangas eh. Yan naman yung Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare. Yan naman yung Biblia, kulang yan eh. Padre, sabi ko, okay. Alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak, halika lahat mga anak! Dumating, 8. Ba't kulang? Sabi ng nanay, ba't kulang? Kasi alam niya siya ang anak niya eh. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi ng pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Siyensya, nasa Biblia. Psikolohiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ng maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka na kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. Yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. Di ba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino nasa Biblia, sibuyas nasa Biblia, ampalaya nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba? Totoo ba itong bulaklak na to? Kasi nung dito ako pumunta nung puro mga paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati yung tropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, pakinggan niyo. Isipin mo ang sinasabi ko, at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo eh.
Mag-isip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Di ba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Si Pogi, nasa Biblia yun. Akala nyo? Ha? Wala kang isipin wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin yung kakon si Ginoong Periol, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia, lilitaw ang maraming propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maalis mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia yun.